Okay mga Lods, welcome back to another content. Naghain ng reklamo. Grabe to. Michelle D, naghain ng reklamo sa NBI laban kay Zian Gaza. Pakinggan lang I trust in our system and I know that lalabas naman po ang mga kailangan lumabas. So, bakit kaya gano'n, no? Si Michelle D tsaka si Zian Gaza nagkasuhan? Hindi ba pag public figure ka, dapat hindi ka balat sibuyas? Well, isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi lahat ng speech ay protected. The fact na tinanggap ng NBI ang reklamo niya, doon pa lang medyo kakabahan ka na eh. Kasi pag tinatanggap yung usually kasi yung prosecutor na tumatanggap ng mga cases ngayon, tinitignan nila on face value kung enough ba. May prima facie on face value evidence to convict someone. So, tingnan na lang natin, but siguro pag-usapan muna natin yung genesis nitong tong storya na to. By the way, hindi lang si Zian Gaza yung respondent dito. Meron pang siyang 4 na pages na kasamang papanagutin. Hindi ko na lang ipopromote kasi baka ma-promote ko pa yung mga pages na yun. Bahala na lang kayo magbasa ng balita. Pero ang point dito kasi, finailan si Zian Gaza. Tapos si Zian Gaza medyo, syempre hindi naman niya naiintindihan yata yung pinagsasasabi niya. Kaya ganyan. So siguro ang gusto ko lang sanang anuin sa inyo rito, i-explain sa inyo kung ano ba talaga yung mga nangyayari dito sa kasuhan na to. Sabi niya dito, breaking news eh. Ireklamo sa kasong illegal, matapos ireklamo sa kasong illegal detention at pambubugbog, beauty queen na si Michelle D, nagsampa ng cyber libel laban kay Zian Gaza matapos nitong sabihing siya kay Zam at Rian. Ngayon, whether totoo yan or hindi, it really doesn't matter as long as it affects the reputation of someone. Kasi yun yung idea rito eh. You cannot say anything, especially if katulad yan, gossip lang naman yan eh. Wala naman siyang katibayan na nangyari talaga yan or wala namang public pronouncement si Rian at saka si Sam na nangyari talaga yan. So, ibig sabihin, at best, gossip yan, hearsay yan. Nakakasira yan doon sa reputation ng isang tao. Although, public figure, si Michelle D, at sikat na influencer, itong si Zian Gaza, hindi ibig sabihin nun ay protected na yung mga yun. Yun dapat yung maintindihan nyo rito. Freedom of speech is not absolute. Okay? Kasi meron mga ganyan eh, kung ano-ano na lang yung sinasabi nyo eh, di ba? Hindi naman nga siya pinapansin ng mga taong involved dito eh, kaso naglabas siya ng balita. Ito kasi yung nakaka-frustrate dito eh, sa nakikita ko over the years Meron kasing mga ibang tao dito sa social media, kagaya ni Zian Gaza, na wala talaga silang ambag sa lipunan kung hindi magkalat ng ganitong klaseng balita. Yes, it's entertaining, pero you're giving a lot of platform for people na wala namang kwenta talaga. Wala namang kwenta si Zian Gaza. Ano bang na idulot niyan dito? He did more harm than good. Diba? Bakit? Kasi ang dami niyang project na sinasabi ng SEC na walang kakwenta-kwenta. Diba? Na wag kayong mag-invest sa kanya. Pero anong ginagawa niyo? Nag-i-invest pa rin kayo. Diba? And people platform him. Wala talaga. Ganun talaga yung ganito talaga sa Pilipinas eh. Hindi ko babawiin yan because that's the truth. 200% confirms Tugon sana all. Well, again, it doesn't really matter if something is truth or not. Pagdating sa libel dito sa ang tanong diyan, does it affect the reputation of a person and was it said with malice? Kasi yun yung kailangan patunayan ni Sam dito ni Michelle diyan. Ang sagot ko, yes. Bakit? Kasi wala naman siya, hindi naman yan yung issue doon sa angpaw di ba? Sinabi naman sa balita na masiselang pictures yung nakita doon. Hindi ibig sabihin nun, eto na agad yon. Kasi matagal niya na kasing sinabi to kay Zian Gaza. Matagal niya nang kinakalat yan and shiner niya yan, naaalala ko So of course, kung wala ka namang confirmation na yun talaga yung nangyari, di ibig sabihin, hindi talaga yon. Kasi pwedeng film yun yung literal na film na para sa isang magazine. Pwede ganon, di ba? So it's hard to speculate yung mga ganitong klaseng walang kakwenta-kwentang bagay na gagawan mo ng storya. Paano niya nasabing 300% confirm yun? 200% confirm yun? Andun ba siya? May personal knowledge ba siya? May video ba siya nun? Diba? Kasi that's the only way you can confirm that. If the 3 of them actually said it to him.
'Di ba? Hindi pwedeng galing sa second hand source. That is gossip, 'di ba? Chismis 'yun. Tayong mga Pilipino, pagkahilig-hilig natin dyan sa mga ano na yan, sa ganitong klaseng galawan. Kaya madaling mag-sensationalize yung mga ganitong klaseng tao eh. Tapos anong nadudulot nila na positibo dito sa internet? Wala. Ina-idol nyo pa kasi nagpapakita ng kagandahan sa buhay. Yan ang hirap talaga. I feel so frustrated pagka na laging umiinit tong mga ganitong klaseng tao. I mean, hindi lang naman siya. Marami din dyan na sobrang katotoxic. 'Di ba? Yung pag nanood ka talaga, brain damage yung aabutin mo pag binasa mo yung ginagawa nila. Kaya ako, ang akin lang talaga, pag nakikinig kayo sa akin, sana may natututunan kayo kahit papaano, kahit 2% lang ng sinasabi ko. Very good move, very strategic, wais para may divert kay Zian Gasa. Hindi naman. Kasi may kaso na silang ongoing dun eh. Alam nga naman pag-usapan pa nila yun. Kung alam nyo, ano yan eh, non-sequitur yan eh. Hindi naman ibig sabihin na kinasuhan ka, gusto nang i-divert yung issue doon. Kinasuhan ka kasi may sinabi ka. 'Di ba? Mali yung premise mo eh na gustong i-divert. Ano ka? Sino ka ba para i-divert yung issue? Yung na malayo sa driver na binugbog at dinitain illegal. No, may case na yon, may pending case na yon, 'di ba? So ano pang kailangan natin pag-usapan doon? Nakakuha na ng testimonya yung driver, nakuha na yung testimonya ng driver, nakapag-file na sila, nakuha na lahat ng kailangan kunin, tapos yung sa kabila naman, ganun din, 'di ba? Nakasagot na rin sila. So ang iniintay na lang yung desisyon ng fiscal. Is there enough evidence to indict? Ibig sabihin paakyatin sa korte. Nandun na yung proseso na yun eh. Bakit pa kailangan pag-usapan yun? Ang pinag-uusapan dito, yung sinabi mo. 'Di ba? Come on, nakakainis talaga. Alam nyo ako, talagang isa to sa mga taong hindi ko na talaga binibigyan pansin sa social media eh. Kasi, bakit? Kasi nakaka-brain damage siya eh. Totoo lang, parang tangina nito. The new headlines will become Michelle D versus Zian Gasa. Hindi rin. Ongoing pa rin yung case doon. Pagka lumabas yung desisyon ng fiscal doon, doon natin makikita kung may illegal detention ba, kung may physical injury ba, kung may ganito ganyan ba, kung totoo ba talaga, possible ba, logically possible ba na tumalon siya from 36th floor to 25th floor, di ba? All of this will be answered soon. But that is not the topic. The topic right now is etong paninirang puri na ganito. Di ba? Kasi as social media influencer, he is subjected to ganitong klaseng, yung mga sinasabi niya is subjected to public scrutiny. Meaning to say, lahat ng makakakita niyan, lahat ng makakarinig niyan, either paniniwalaan siya or hindi. 'Di ba? Ang problema dito, whether paniwalaan siya or hindi, yung reputasyon ng taong nasa kabilang panig, maaapektuhan yan. Yun yung pinoprotektahan ni Michelle D. I'm not even, baka sabihin nyo pinoprotektahan ko si Michelle D. No. My frustration is coming from people who just, yung parang wala silang preno sa salita dito sa social media. I would understand if ang pinaglalaban natin ay bayan. Kunyari, galit ka kay Bong Revilla, galit ka kay Duterte, galit ka kay Romualdez. Naintindihan ko yun. Okay lang yun kasi pera ng taong bayan yung nasa gitna natin. Ito kasi wala eh. What is the purpose in saying that? Sasabihin mo 200% confirm. Paano mo mapapatunayan yun? Kasi sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Paano kung mali? Paano kung wala pa lang nangyaring threesome na yan, di ba? Ayan, eto, let's be real. That threesome chismis did not hurt her career. How can you say that? Of course not. Hindi ikaw ang magdidictate noon kung ano yung masakit dun sa tao sa hindi. Reputational damage is not, you are not the one to dictate. Ito kasi yung hirap sa mga ganitong klaseng tao eh. They are, sa psychology kasi, yung mga bata, meron silang, hindi actually, applicable yung egocentrism na ang nakikita lang nila yung pananaw nila, 'di ba? So yung the rest hindi nila nakikita. So ang pananaw niya lang diyan yung vantage point niya, 'di ba? Nakaka-frustrate eh.
ilang taong maingay yung issue na yan, nakatulong pa nga yan sa kanya actually. Hindi ka kasi pinapatulan nun. 'Di ba? Ang point kasi nung isa kasing element ng libel is yung date of publication. So pinublish mo yan, nito lang, 'di ba? May isang taon siya para mag-file ng case, 'di ba? And the truth is nasira yung pangalan niya dahil kay Kuya Driver. So kailangan nilang ngayon ng kasuhan for damage control. That's not true. Kasi nga meron silang separate case diyan. Hindi yan take all. At the same time, yung mga journalist news agencies and content creators na magpo-post sa kanya in the future, mangingilag na? Hindi rin. Ako kasi pinost ko naman din yun pero ako, very objective ako dun sa mga pinakinggan ko both side of the story. Kinonfirm naman nung side nung driver na may nawala talagang picture. Tapos yung isa naman, nagkaso sila ng theft. Ibig sabihin may nawala talaga. Kung ano yun, hindi ko alam. Totoo lang. Wala akong alam doon. Pwede ko mag-speculate. Baka picture, parang ano yan. Pero it's hard to say kung ano talaga yun. But there is something na nawala na according to to both sides of the camp, mahal daw. Okay, sure. Why not? That's the clear message for everyone. Save her name and career. I fully understand the big picture. In Tagalog, nauunawaan ko si Michelle D. Happy to help. God bless her. Alam mo, hindi yan nakakatulong lalo na kay Sam Versosa kasi si Sam, 'di ba nasa politics na rin yan at saka si Rian, 'di ba? Of course, kasi hindi naman sila ganong klaseng hindi naman sila mga mapupusok na tao sa social media. They have reputations para ingatan. Yung mga chismis sa buhay ng celebrities normal at madaling lusutan. Well, that's not for you to decide. Kung ako sa'yo, lawyer up at harap ka. Kasi kailangan mong umattend talaga sa mga hearing sa ganyan Kung hindi, wala. Mawawarrant ka. Anyway, ang akin lang po, sana po bigyan nyo ng, pag po magbabasa kayo ng kahit anong balita dito sa social media, wag nyong pakinggan kasi idol nyo. Wag nyong pakinggan kasi nakakatuwa. Pakinggan nyo kung totoo. Pero lagi nyong i-weigh nyo lagi yung pinakikinggan nyo kasi nakaka-frustrate to I've been here for a very long time and this is a prevalent problem talaga dito sa ating, siguro kaya ewan ko kung naniniwala kayo dun sa mga higher power na yan, pero siguro kaya nandito rin ako kasi I'm telling you na bigyan nyo ng patas na pangunawa lahat ng tao, 'di ba? Iba-ibang issue to yung paninira ni Zian Gasa allegedly kay Michelle D, ibang issue din yung sa driver, ibang issue din yung kinasuhan nila yung driver. Tatlong magkakaibang kaso yan. Hindi yan interwoven, gets nyo? Ang problema, sinamahan niya kasi ng mga bullshit na story na dinideny nung kabilang banig Paano yun? Paano kung wala talagang nangyari yun? Paano mo nasabing 200 confirmed? Do you have a video niyan? Or do you have sinabi ba sa'yo nung isa dyan sa tatlo na yan na nangyari talaga yun? Kasi that's the only way na magiging totoo yun. If that, then that is a lie. Diba? Ganun lang yun Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Kaya mga lods.